Ang dami ho nagsasalita lately at nababasa ho natin sa TV at napapanood ho natin sa social media. And then, sila ho'y napapanood din natin sa telebisyon, napapakinggan sa radyo, kuminsan nandyan ho sa dyaryo, nababasa ho natin. At itong isang estupidong panukala ng isang congressman nagngangalang Joey Salceda, unfiltered. Ang aking sasabihin, no holds barred. Mantakin nyo, kinakailangan daw bigyan ng sahod ang mga may bahay, yung mga misis na talagang kasal kay mister na legal. At nagpapalaki ng anak para naman siya yung ina ng tahanan, ng ilaw ng tahanan. Hindi ko alam kung isa pa rin tong may LBM. Hindi naman pwede siyang LBM. Matalino to eh. Economista to eh. Kaya lang, kuminsan, baka sa sobrang talino, hindi ko naintindihan. Baka may... Hindi ko alam. Kasi sa tuwing eleksyon, sandamakmak talaga yung mga naglalabas ang soundbites, yung mga ingay. Mula sa mga kengkoy, kumag at kulokoy na kakandidato o di naman kayo sila'y politiko, tatakbo sa eleksyon at gustong manalo para mapansin kung ano namang sinagsasabi. Kaya ang kanilang soundbites, ibig sabihin, ewan, ganun ang tunog. Sa halip magserbisyo publik at magpakita, puro sat-sat, puro ngawa. Makatawag lang ng pansin. Mantakin nyo. Sabi ho nitong si Salceda, and I know this guy, but it's trabaho lang ho to, walang personalan. Pag ako'y nagsasalita, dire-diretso ho eh. 11.2 million na mga ginang ng tahanan ng mga babae na talagang sila ho'y devoted mother and wife na hindi ho nabibili ang pagiging ina at pagiging asawa. Hindi ho nabibili at hindi ho kinakailangan binibigyan ng sahod dahil bokasyon ho yan. It's a vocation, a dedication. Na yung iyong ginagawang pagbabantay sa bata para sa iyong mga anak, ay parang ihubog sila na sila ay magiging leader in the future o di naman kaya para gumanda ang ating lipunan kapag sabay-sabay ho sa isang komunidad, nag-uumpisa sa isang tahanan ng isang ina, ay ginagampanan yung kanyang pagiging ina. May mga ina na talagang ginagawa ho nila ng homeschooling, dedication ho yan. I salute yung mga nanay na mga gumagawa ho ng homeschooling na tinuturuan ho kalang anak, mas nagiging matalino, mas pagkatapos ang ginagawa nila, another program na talagang ginagawa rin sila na i-integrate in the school so they could be matuto doon sa sinasabing interaction. Ito yung mga sinasabing ina, Mrs. Ina, mother and wife that I'd like to salute. Ngayon, kinakailan bang bayaran sila? Sino magbabayad? Hoy, Salceda! Ano bang iniisip mo? Paano ka ba pinalaki ng nanay mo? Sa orphanage ka ba? Nagbayad sa orphanage ang gobyerno para palakihin ka? Teka muna! Ang pagiging ina, paging mother and wife, it's a devotion and we salute you. Ako ho'y pinalaki ng aking ina. Hindi ho nagtrabaho. Kami ho, mga magkakapatid, pinalaki ng aming ina. Ni hindi ho nagtrabaho. Siya ho'y nasa bahay lang. Oh, kami ho'y pinalaki ng ganere. Medyo ako lang ata na kunting nasemplang. Hayaan nyo lang ako. Kasi pinalaki ako ng tama rin naman. Kaya lang kuminsan... So ngayon, hindi ko nakita ang aking ina na nagtrabaho at para naman ay sabi, oy, swelduhan mo ako. Kung nasasabihin niya sa daddy ko, ang daddy ko sundalo. Okay, pinalaki kami sa kapiranggot na sweldo, hindi ho mayaman ang mga tulfo. FYI, kahit na ho may kaya yung aking ina, hindi ho nagtrabaho, kami ho'y binantayan. Pinalaki. So ngayon, yun hong aking nakita. Kaya ikaw, Salceda, hello! Baka eventually, bandang huli, yung same-sex marriage, sabihin mo, pag nagpalaki, hindi ba? Fair is fair. Swelduhan na kung sino yung magiging babae, kung sino yung mag-aalaga sa bahay, yun ba? Ano, maggagawa ka naman ng welfare? Sus, Ginoo ka. Saka pa, bilib pa naman sana ako pagiging ekonomista mo. Just stay in the economics, stop being in the politics, do public service, stop talking, and quit all these bullcrap laws na ginagawa mo ng ganyan because it's just a waste of time.
Unfiltered